hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng mga kaibigan natin sa Facebook at YouTube, thank you. Sa lahat ng mga kikinig po sa DZWB, Spotify, Apple Podcasts, welcome to your program. Espesyal po ang ating hapon dahil our very special guest is somebody very close to my heart, one of my favorite people in the world, Naitay Kapuso. Please welcome Barbie Forteza! Kamusta po? Mabuti. Maraming salamat. Salamat po. You look beautiful. Naku, dapat. Naku, naghanda talaga ang team ko. Sabi, Tito Boy to, dapat plakado. Maraming salamat. After Thank you all, po. I am one of your co-stars in Honor Thy Mother. Yes! Honor like Tito Boy nga. Opo, nasa trailer na po kayo. Talaga? Yes, opo. Abay, dapat panoorin yan. Yes! Mamaya-maya lamang ay Sobrang pag-uusapan saya ho ng eksena namin. natin. Oo, magandang karanasan yun. I've done a lot, but that was very special. Kasama ko po si Barbie at saka ang nag-iisang megastar, Sharon Cuneta. You celebrated your 29th, last July 29. Huwag po natin masyadong ilakas yung You celebrated your 9th. Yes, Kumusta? I did. How was it? Kumusta yung celebration? Tito Boy, sa tagal ko na po na nagtatrabaho, unang beses ko pong nag-celebrate ng medyo malaking party. Kasi sanay po ako na kami lang ng parents ko, kakain lang kami, steak or seafood, ganyan. Pero ngayon, first time ko na medyo may pa-party. So, sobrang saya. Tapos, ako rin po ang nag-asikaso ng lahat. So, talagang ano siya, sobrang special sa akin nung gabing yon. At ang mga taong nandoon talaga ay people really close to my heart, mga naging parte rin na rin talaga ng buhay ko, sa karera ko dito sa GMA. So bakit nagdesisyon ka na magpa-party ngayon? Siguro kasi, Tito Boy, I have so much to celebrate. And parang it's long overdue na mag-celebrate ako that way. And also with the people I care about the Right. most. So, yun. In an interview, you were quoted to have said na kung saan man ang iyong narating ngayon ay ginapang niyo ng inyong mga magulang. Grabe, sinabi Take ko me yung there. ginapang. Oo nga. Take me there. Hindi naman siguro ginapang, kinumute. Binas naman po namin. Nag-bus naman, nag-MRT naman Nag-bus, kami. nag-jeep, nag-MRT. Yes, Okay. pero yes, opo. In other words, it wasn't easy. Tinrabaho. Yes. Tinrabaho ho namin ng buong pamilya ko kung nasaan po ako ngayon. Give me some specific stories. Parang birthday naman, ipagbabalik tanaw doon sa mga panahon. Doon sa mga panahon na talagang, binus at ginip at in-MRT mo talaga yung iyong karera. Sige po. Siguro, ang normal na araw ko kapag meron ho akong audition sa GMA, sasakay po kami ng bus sa palengke ng Binyan. Meron dong terminal ng bus. Ihahatid kami doon ng tatay ko. Tapos magbubus kami hanggang Magallanes. Tapos mag-MRT ako hanggang GMA Kamuning. Tapos usually nakatayo pa kami ni Mama kasi rush hour kami lagi nagpupunta doon. Tapos after nun, pipila pa kami sa audition. Siyempre, wala naman special treatment sa amin noon. So pipila pa kami. Siguro tatagal yung audition ng 5 oras. Pagkatapos nun, kakain kami ni Mama ng beef mami na isang beef mami lang kasi hindi na kaya ng budget namin ng 2 beef mami. So, sabaw na lang si Mama, tas ako yung noodles, ganyan. Tapos pag pauwi na kami, pipila ulit kami sa terminal ng either UV Express or Boost. Tapos doon may mga nagtitinda ng mga biskwit or OTAP. Favorite ko yung OTAP dati, Tito Boy, yung may maraming asukal. So, yun, binibili ko yun para mabusog-busog pa rin kami kahit pauwi na kami. Tapos sinusundo na kami ni Daddy ulit pagdating namin sa Binyan. Barbie, ang layo na ng iyong narating. Paano mo pinapapanatili na nakaapa ka pa rin sa lupa? Well, I always have my family
to remind me na after nito, Tito Boy, after ko mag-ayos ng 3 oras para sa'yo, uuwi ako sa nanay at tatay ko, di ba? Minsan, paborito naming bonding, kakain kami champurado sa bahay or sopas, usap-usap kami, chika-chika. Si Mama ang hilig magkwento tungkol sa BTS o yung mga pinapanood niyang mga series ngayon. So, mas doon ko nafo-focus yung sarili ko after having been on the limelight. Oo. Na para makabalik ako sa reality ko, sa realidad ko. Pagkatapos nun, i-video call ko yung kapatid ko sa Amerika, kasama nung pamangkin ko. Trato nila sa akin, si Barbie pa rin, na talagang bata, ganyan. Kumbaga, nabubura yung obligasyon ko bilang artista at bilang adult, pagkasama ko sila. Kasi pagkasama ko yung pamilya ko, bunso pa rin ang trato nila sa akin. You and I know that the fame business po ay hindi madali. Hindi. At kung hindi talaga malakas ang sikmura mo, ano ka talaga makakain ka somehow, Tama. if for a lack of a better term, ng industriya, lalo ngayon with all the people Having an opinion about you. feeling so involved Good or about bad, your diba? life, ganyan. So, yun, kung hindi malakas ang sikmura mo, medyo mahirap nga siya. Good and bad ho yan. At Yes. may mga maririnig kang magandang praise. I mean, tao lamang tayo, naapektuhan tayo doon sa magagandang mga sinasabi. Pero meron namang, kahit anong gawin mo, kahit hindi ka kilala, meron at merong masasabi na hindi maganda. But also, fame has a certain power na ang iba, sabi mo nga, pag hindi malakas ang foundation mo, lilipad at lilipad ka. Sa kasikatan na tinamasa mo, Barbie, was there a moment na parang you checked on yourself na, hoy, Barbie, sandali, lumilipad ka ng konti. You know why I asked? Because lahat natin pinagdaanan yan. And somehow, may mga pagkakataon na, I deserve this. Deserve ko naman ito. Di ba? Yung nga ganun. And then, I wanna rest ng konti dahil may mga bagay na ganon. Dumating ba sa point ng buhay mo na kahit konti yumabang ka? Well, I wouldn't say pagmamayabang yon kasi base ho sa sinabi ko sa inyo kanina, tinrabaho ko kung nasan ako ngayon. So, if it seems like pagmamayabang, I really don't care. Kasi I worked hard to You're be right. where I am right now. Trinabaho, ginapang, nag-tricycle, but not everybody respect that. Yes, I used... May mga nakakasalubong kang ganon, di ba? Opo naman, opo naman. But again, I mean, if you weren't there, you weren't there. And I guess yun yung mistake ko before, that I used to care about those opinions. Now, ngayon mas parang maybe yung yabang is more of having this level of confidence sa sarili ko na Asserting? Yes, whatever I do, whatever I put out Right. there, I can back it up. Tama. At saka ina-assert mo yung iyong karapatan. Yes, Pinagtrabahuan ko ito. Ang karapatan ko to yes. occupy the space. Ang karapatan ko to enjoy Yes. the fruits of my labor and, Opo. what I am doing na maaaring minsan nami-misinterpret. At saka hindi naman po sa pag-ano, pero kung hindi naman po ako nagkakamali from the directors, all the very respectable people here in this industry na nakatrabaho ko or nakilala ko, parang wala naman po silang reklamo sa akin. Oo. So I guess it's all just coming from outside the industry. And if hindi naman po siya makakatulong sa akin, it's their opinion, yes, pero I have my own life. The good thing is, talking about work, you're doing a movie. It's called Saving Cherry. Wow, how special is this? Sobrang espesyal po niya sa akin dahil ito yung isang proyekto na tumawid yung trabaho sa totoong buhay. Paano? Dahil lahat Paano? ng nakatrabaho ko dito, si Mika, si Sasa, si AC, si Mikey, si Khalil, even our director, Direk Ivan, naging kaibigan ko ho. Okay. Sa totoong buhay. Yun yung ibig sabihin mo ng pagtawid, nung trabaho, Oho. doon sa personal. Talagang naramdaman ko yung suporta nila even after the whole shoot or yung kahit outside the movie, lumalabas pa rin kami, yung mga usapan namin, personal na. So, tumatawid na rin talaga siya sa totoong buhay. And
masasabi ko, Tito Boy, finally nagkaroon ako ng totoong barkada sa showbiz. Oo. Na after the shoots, may nakapagsabi sa akin, instead of going home straight, there were times when you would actually bond with your friends. Yes, lalabas kami. At doon kayo nagkakakilala ng husto, nagkakakwentuhan. Yes po. At saka sobrang na-appreciate ko silang lahat. Kasi syempre kung ano kung pagod ko, pagod din nila. Oo. Pero lahat kami, we really put in this conscious effort of actually taking the time to bond. Kasi yun din naman ho ang pundasyon ng pelikula eh. Kasi this is a movie about friendship. And yung relasyon namin dito ni Khalil, kasi mag-asawa na ho kami dito. So para mabuo mo yun, hindi mo naman mapepeke yun. Lalo na big screen yan. Pag nakita mo sa sinihan, pag konting nuances mo, tas mali, makita na agad yun. So lalo na ako medyo, critical ako sa mga ganyan. So kailangan totoo, kailangan yung mapapanood ko, kailangan yung babayaran ng mga tao sa sinihan, totoo, at maramdaman nila yung gusto naming iparating na mensahe ng pelikula. And this is a movie, I don't know if these are your words, that unleashed your wild side. Rar, nakita nyo ba naka-lace ko ngayon? Corset. Napansin ko yan kanina. Yes. Ano ang ibig sabihin mo doon? Dahil itong pelikulang ito, nung pinitch po ito sa akin ng Regal Entertainment and ni Direk Ivan, kung paano nila nilatag sa akin yung storya, sobrang na siya sa akin, napaka-visual na ng mga eksena. Tapos, nung binigay pa sa akin yung script, yung mga eksena, nakakatawa na siya. Tapos, syempre may konting playfulness, playfully sexy, ganyan. Pero napaka-seryoso ng mensahe ng aming pelikula because we will talk about challenges in marriage. How to overcome. Would you want to overcome it or would you just leave? You had a press conference which was controversial. Ilan sa mga issues na napag-usapan ay cheating. And ikaw, kung tama ang aking pagkaalala, hindi ka naniniwala sa pagbibigay ng pangalawang chance sa cheaters. Yes. Talk more about it. Siguro po sa akin kasi the way I was raised is that pahalagahan mo yung sarili mo. And that's what I did. Sinuspoil ko nga yung sarili ko. I treat myself out, ganyan. Kumbaga, ganun ko kamahal yung sarili ko eh. So, loving another person na hindi ko kadugo, hindi ko kaano-ano, wala akong obligasyon para dun sa taong yun. Tapos niloko mo ko. Bakit? Diba? Pinili kita. Pinili kita, hindi kita obligasyon, pero niloko mo ko. Bakit? Mahalaga ang oras ko, ang attention ko. Well, that's just for me. No, at ito ang ibinibigay ko sa'yo. Opo, So I am not imposing this on you. Yes. I am imposing this on both you and me as partners. Yes. Kaya nakikita ko yung point mo doon. Opo. Oo. At saka lang po siya, siguro I guess, hindi lang cheating eh. Basta anything that would feel me like I have been treated less. Betrayed. Yes, oo. Kasi binigay ko yung sarili ko sa'yo, oras ko, pagmamahal ko, di ba, most importantly. Tapos, binitray mo yung trust ko. Oo, ako I get that. Yes. I really get that. Thank you Tapos, po. ngayon, are you officially single? Oh, yes. Yeah. Gusto ko yung taas. Yes, I'm officially single. Pero again, in the same press con, you said that nasa stage ka when you want to date to marry. Actually, yes. I said that in an interview before having been schooled by a lot of our very respectable lawyers out there with regards to marriage. And now, maybe I would like to take that back because I'm not open to marrying anytime soon, even if I fall in love. So baka Okay. date when I'm sure na lang. Date when I'm sure. Pero Oo. hindi na para to marry pa. No, you're Ganyan. talking also about Las Vegas, I think. Medyo Right, yes. nabitawan mo yung salita na yun. And then Attorney Georgia Alonso, I think, came out of the post to Oh, yeah. explain. Oh, my gosh. We all learn. Lahat tayo Actually, natututo. pati po nanay ko, sabi, talaga ba ganon? Hindi ko alam. And I feel like ang taas, hindi ko alam. I feel like also a lot of people did not know that. Because I thought, all along, if you get married somewhere na it's legal everywhere.
So, maybe I guess I just don't see the point of it. Ako naman, naiintindihan ko yun dahil for many decades, pag sinabi mong easy marriage, ba't hindi ka na lang magpakasal sa Las Vegas? Yes, kasi may ganun. Sa eksena sa Friends. Di ba? Yes. Why did you get married in Las Vegas? Na Yeah. para bagang ang implied message ay pag nagpakasal ka doon, ang dali, pwede kayo mag-divorce kinabukasan. Right. And marami tayong mga pelikulang napanood. Ganon, yeah. Di ba? Nagpapakasal ngayong araw, bukas, Ayawan nag-divorce na. sa Amerika. Ngayon, natututo tayo na pag ikaw pala'y Pilipino. tapos pareho kayo Pilipino, nagpakasal kayo sa Las Vegas, valid yung marriage nyo. Yes. At pag nag-divorce, if I'm not mistaken, pag nag-divorce kayo doon lang kayo divorce. But when you come home here to the Right. Philippines, the law does not recognize the divorce, if I'm not Tama mistaken. yung Yun. pagkaunawa. Sa aking pagkaunawa. Ako din. Samantala naman, pag halimbawa, ang pinakasalan mo ay foreigner, kailangan pag nag-divorce, are you dating a foreigner? Wala. Actually, pero hindi masama, Tito Boy. Na-excite ako doon. Parang na-open. Oo, parang medyo, ting! Kailangan pumunta dito sa Pilipinas at i-recognize ng Philippine courts Yes. yung divorce para maging valid dito. Right. Recently ko lang yan na laman din. Po ba? Ako din. Oo, So, I thank didn't you. know. Thank you so much. Oo, totoo yun. I mean, we keep on learning. Di ba? Yes. Imbitahan mo muna ang lahat para sa Saving Cherry. Yes. Hello po, Nay, Tay, Kapuso. Wow! Gusto ko yun. Pahiram po muna ng 20 minutes ninyo dahil ako po yung mag-iimbita. Sana po panoorin po ninyo ang upcoming film ng Regal Entertainment, Saving Cherry, directed by Ivan Payawal, coming in cinemas September 2. Narito na po. Kasi isang araw, I taped for Honor Thy Mother. Yes! At meron akong eksena kasama po si Barbie at si megastar Sharon Cuneta. It was so much fun. Directed by Onat. Yes, Direk Onat Diaz. Onat Yes Diaz po. is a very, very good friend And of Direk Dolly. mine. Napakagandang karanasan. Pero alam niyo ho ba na habang kami nag-uusap during the breaks, for example, ni kahit kailan, hindi kita nakitang bumitaw doon sa character. That's one. Deliberate yun. I mean, is that your process as an actress? Pangalawa, how was it working with the great Sharon Cuneta? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama po natin Binibining Barbie Forteza. Na iba ang reaksyon nung sinabi kong foreigner. Tumaas. Actually, di ba nga? Biglang, attorney, pwede ba yun? May following Aantayin mo namin ang question. sagot. You never know. Yes, why not? Di ba ba? Barbs, Okay. let's do Fast Talk. Let's go! Hey, Okay. Barbie. Oh, Waiting, searching. none. Rushing, slowing down. Rushing. Coffee, wine. Coffee. Takbo, tulog. Tulog. Iiyak, tatalak. Tatalak. Aarte, mag-iinarte. Aarte. Busy, super busy. Super busy. Saving cherry, saving money. Saving cherry. Good project o good pay? Good? Pay. Good pay. Green flag sa lalaki. Stable. Red flag? Red flag sa lalaki. Self-entitled. What makes you blush? Coffee. If somebody buys me coffee. What makes you angry? This goes to everyone late. What makes you scared? Makes me scared to fail. Your next boyfriend, showbiz, non-showbiz. Foreigner. Yay, I love it. Your Let's put it next- out there. I'm a manifest. I-claim na natin. Yeah, yeah, yeah. Your next chapter, wiser, wilder. Wiser. Guilty or not guilty? Nagpakipot sa isang guy. Not guilty. Guilty or not guilty? Ini-stalk ang ex sa social media. Not guilty. Guilty or not guilty? Tinakasan na ang mga magulang. Not guilty. Guilty or Si not Daddy guilty? nagdadrive Alam sa ko. akin. Guilty or not guilty? May in-unfriend na artista. Not guilty. Guilty or not guilty? Ready to fall in love again. Not ready. Lights on or lights off? Light. Turn it all on. Happiness or chocolate? Happiness.
Best time for happiness. After coffee. Isang tanong para sa sarili mo. Ano ito? Kailan tayo mag-travel? I love it. We will prepare our visas. Yes! Let's talk about Honor Thy Mother. I was so excited to go to the set because I was going to work with both of you. Hindi naman po, Did you know the scene na po prior? Medyo may ideya, but sabi ni Honor, I'll explain it to you when you're there. I played myself, so that's not really a Yes. problem. Hindi ho ako umarte, but I was acting with Barbie and Shawi, with Sharon. Kahit, may mga cuts because there are other angles, mga kung ano-anong mga shots ng director. Pero hindi ka kahit kailan bumitaw. Alam mo bang pinanunood ka namin? Sabi ko, tingnan mo na itong Barbie na ito. How do you do that? Is that part of your process? I guess it varies po eh. Depende sa project. Like with Saving Jerry, syempre mas light. So mas may freedom na kumalas kahit papano or magkaroon ng ad-libs, ganyan. With Honor Thy Mother kasi, masyado siyang laser-focused eh. Yung character ko ho kasi dito, masyado siyang grabe yung level of resentment niya Sa nanay niya? towards her mother. Okay. And so, I guess, sa sobrang charming and sobrang giliw po kasi ni Miss Sharon, pag kumalas ako doon, baka mahirapan akong bumalik. How was it working with Sharon? It's like always taking a masterclass in front row seat every day. My God. And to have that experience, sobrang surreal po nun. And it comes full circle kasi kaya po ako naging actress dahil po sa kanya. Siya po ang dahilan kung bakit ginusto kong maging artista. When I was 8 years old, my mom was watching Madrasta kasi Sharon yan po ang nanay ko. Tapos nakita ko po yung eksena niya na I was never your partner, I'm just your wife. Tapos sobrang nahook ako sa kanya, yung performance niya, it felt so real. Na kahit bata ako at hindi pa ako nagiging madrasta, wala pa ako napagdaan ng heartbreak sa buhay, naramdaman ko siya dun. Yung level of truth and depth ni Miss Sharon Cuneta. So sabi ko, Mama, gusto ko yung ginagawa niya. As young as 8 years old, na ganun ka-firm yung decision ko because of Miss Sharon. So it really comes full circle now na I'm working Pero with her. ano ang pinaka-challenging na eksena na ginawa niyong dalawa? So, Honor Thy Mother, I guess yung I would say, challenging. Siguro yung yung mga eksena na, nahirapan ako sumagot kasi parang Parang pag madami? nakaka-extend, pag nakaka-extend ako po kasi si Miss Sharon, sobrang galing and sobrang daling pagkuna ng emosyon. Like, she's that generous, she's that brilliant na talagang nabibigay niya yung tamang emosyon na dapat kong mailabas. Ganda. Oo. Na, tsaka pinayagan niya na po akong tawagin siyang mama. I know. Oo, Mama Sharon. Opo, tas Yes. sobra po siyang mag-alaga sa akin, sa aming lahat sa set. So kahit yung pagmamahal ko din po sa kanya, nagiging totoo. Kaya very defensive din yung yung pagtanaw ko ng resentment towards her eh. Nagiging mas malalim kasi nga yung love ko na sa kanya, totoo na. At saka napaka-layered ng inyong relasyon. Opo, Kasi I read part of the napakadami. script, no? Opo. Hindi siya madali. At ito'y dinala mo at baon mo nung ginagawa niyo yung Honor Thy Mother. Opo naman. Kailan may papalabas ito? Ito po ay sa September 11 on Prime Video. And then, sometime next year, a Yes, few months from now, yes, if I'm not mistaken Kung po, hindi tayo nagkakamali. early next year, mapapanood na po siya dito sa GMA. Huling katanungan, ilalabas ko, ito'y paminsan-minsan lamang, ang aking mahiwagang salamin. At ito'y ilalagay ko sa iyong harapan. My imaginary mirror. Okay. You're in front of that mirror. Ano ang nais mong sabihin sa sarili mo? That it's okay to not be okay. As long as you know where you're heading and wala kang inaapakang ibang tao and malinaw sa yung end goal mo, you'll be fine. You'll always be fine.
I'm proud of you. Thank you, Tito Maraming Boy. maraming Salamat po. At kasama mo ako mag-aantay sa Mr. Foreigner. Yun na! Yun na talaga! Nako, thank you po. Salamat Maraming po. maraming Thank you. salamat. Thank you so Thank you. much. Barbie Thank you. Forteza. Thank you. Thank you. Thank you. Nay Tay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapapasok sa amin, sa inyong mga tahanan araw-araw. Be kind, make your nanay proud, and say thank you. Piliin ang gumawa ng tama. Be one tama. Goodbye for now. God bless.